Ang ilan ang elite sa Mindanao? Of course, we have, syempre, si Gerard is our global elite, di ba? Kauna-unahang global elite sa Mindanao, Gerard. Sunday elite, si Ed, Hermilia, sino pa ba? Si Melchor, Daog, Giovanni Flores, tsaka si Brian Barabal, tsaka si Janil, alright? Merong 5 Sunday elite sa Mindanao. Wow. Mamaya kwentuhan tayo, no? Kasi ang gusto kong makita nyo, gano'ng kalaki ba ang mangyayari sa Sunday in the years to come? Alright? Critical itong usapan natin na to. Alam niyo, hindi biro-biro yung event natin sa Cagayan de Oro, ha? Kasi ito na-realize ko lang kanina, no? Hindi ko matandaan kung 2008 or 2009, eh. Hindi ko matandaan yun. Unang punta ko for Sunday in 2008 or 2009, ayoko na magbanggit ang pangalan, ano? Kaya ako pumunta dito dahil meron akong kasama ko yung one of our global elite, si and Hall of Famer, si Jun Francisco. In-invite niya ako rito kasi may kakausapin kaming 1 o 2 tao. Alright? 1 o 2 tao. Wala pa kami masabi tungkol sa Sunday noon kasi 1 year, 2 years pa lang, hindi mo alam kung may pupuntahan eh. Pero hindi ko matandaan rin kung paano, pero meron kaming 2 kausap rito. Ayoko nang banggitin yung pangalan nila, baka kasi nakikinig sila sa labas ngayon, di ba? Pero dahil dun sa 2 tao na ito, yung pangalawa, sumali sila, naniwala, di ba naniwala? Naniwala sila at may na-invite yung pangalawa na yun yung ating leader ngayon sa Gensan, si Engineer Jong. And from Engineer Jong, may na-invite sa Davao at doon nagsimula ang Sunday Mindanao. Kaya nandito ang mga to ngayon. Nasaan na yung unang 2? Wala na sila sa Sunday ngayon. Wala na sila. Kaya baka nakikinig sila sa labas ngayon dito. Nagsimula yun with Engineer Jong, and as the saying goes, the rest is history. Pinanganak na si Giovanni Flores, si Brian Barabal, si Melchor Daog, si Janil. Pero ang di nila na-realize, in the next 5 to 10 years, Mindanao can be the biggest team of Sunday in the Philippines. Naniniwala ba kayo? Sa mga members ng Sunday, alam niyo naman yung ikikwento ko, sa mga hindi pa members, alam niyo, Sunday is already 17 years. Nabanggit na siguro kanina. Kung pupunta kami dito na 1-year-old pa lang, magtatanong ka ba, totoo ba yung mga sinasabi niya mga yan? Baka naman kwento lang yan, baka 2 years, 3 years, kagaya rin yung ibang kumpanya. Pero mga kapatid, we're already a 17-year-old company. Alright? Next year, magdidibo na tayo. Diba? Excited na ako sa dibo natin next year. Totoo! Sa dibo natin next year, may cotillion. Uso ba ngayon yun? 18 roses, 18... Naalala niyo ba yun? Ginagawa mo ba ng mga bata yun? Parang hindi na, no? Ngayon kasi pag nagdidibo yata, Mami, Daddy, i-cash mo na lang, di ba? Pero mga kapatid, ano yung gusto kong i-share sa inyo ngayon? Yung kumpanya ang kaharap nyo ngayon, hindi lang bukas sa Pilipinas. Tayo po ay open na in more than 10 countries, alright? Kasalukuyang ginagawa natin to, pero alam nyo bang sa ibang parte ng mundo, meron din mga ganitong events ngayon? Kaya natutuwa ako, nagsasalita si Gerard, nagsasalita si Gerard kanina, pinagmamastan ko lang siya. Sabagay, Tagalog naman ang salita natin. Alam mo yung habang nagsasalita si Gerard rito, okay, estimate ko lang, 90% ng grupo natin sa Indonesia ay grupo niya. 90%. At lumalaki ang Sunday ngayon sa buong Indonesia. Meron na tayong branches doon in 6 major cities. Jakarta, Bali, Semarang, Pontianak, may 2 pa, hindi mo tandaan yung pa. 6 branches. Habang salta siya rito, kung naiintindihan kaya ni Gerard na habang nagdadadaldal siya rito, 90% ng Indonesia sa kanya, at ang target ng Indonesia, in 3 years time, ma-overtake nila ang Sunday Philippines. Okay. Ano pagkakaiba ng Indonesia at Philippines? Lengguwahe lang. Yun lang pagkakaiba. Okay? Pagdating ko, hindi ko maintindihan ang mga sinasabi nila. Pero alam ko na sobrang excited sila at nakikita nila na ang laki ng mangyayari. Ang Indonesia natin is just 1 year. Magto 2 years pa lang yan next year. Bakit ko sinishare ito mga kapatid? Kung first time kayong aatit sa Sunday ngayon at ang pakiramdam mo, ang dami ng yumaman, paano kami? Mga kapatid, nagsisimula pa lang ang Indonesia. Within the year, hopefully, mabuksan natin ang Sunday Italy. Yung Sunday Italy kasi ang magdi-deliver ng produkto sa buong Europe. Ang US natin, 1 year pa lang.
Ang goal natin by next year, mag-momentum ang Sante USA. Alam niyo ba, ang mga Pilipino ngayon sa Pilipinas ay kumikita na ng dollars because of Sante? Sino sa inyo gusto kumita ng dollars? Taas sa mga kamay. Yan ang nangyayari ngayon, mga kapatid. Ngayon, bakit ako natutuwa ako kasi at least for the past 2 or 3 months na nagkaroon ako ng privilege sumali sa mga roadshow na ganito. Hindi ako makasali sa inyo eh. Lagi kasi ako nasa international early this year tsaka last year. Pero bakit gigil na gigil ako umikot ngayon? Kasi meron akong gustong ikwento sa inyo. Okay lang ba? Yes! Okay lang ba? Siguro isa-summarize ko muna, tapos mamaya pigilin niyo ako, baka madulas ako ha. Baka makapagbagit ako ng pangalan ako. Naawat ko rin eh. Next year, 2025 will be the 18th year anniversary of Sante. Bakit kami excited? Kasi by next year, may malaking pasabog ang Sante. Okay, now, kwento ko lang sa inyo. Paano ko bang ikikwento to na in summary? Sino sa inyo ang sanay dito mga isda? Taas ang mga kamay. Meron ba sa inyo marumang isda dito? Alright. Meron ba dito mga fisherman, mga manging isda? Taas ang mga kamay. Okay, dito yan ha. Makinig kayo. By next year, ang Sante magpapakawala ng maraming isda. Ang tanong lang, ready ka ba? Tsaka yung team mo, nasaluhin yung mga isda ngayon. Blessings upon blessings will happen next year. Okay. Next year will be the biggest campaign of Sante. Pinaghahanda namin yun. Kaya hindi kami makatulog talaga ngayon. Kipento ko na sa inyo to, no? Of course, kilala niyo naman yung main endorser natin, di ba? Sino yung main endorser natin? Kuya Kim. Si Kuya Kim. Is Kuya Kim a big name in the Philippines? Yes or no? Okay. Tinatapos na namin ngayon, by next week, kausap ko na yung dalawa, Mimi. Habang nandito ako, sabi niya, tatrabaho rin ako. By next year, we will be having some of the biggest brand ambassadors and endorsers in the Philippines. Plano namin maglagay ng billboard dito sa Cagayan de Oro. Ang estimate namin, is sa Cagayan de Oro, is Davao, is Cebu. Sa Manila yata parang 3 eh. Sa Manila, North Luzon, South Luzon. Pero anyway, pero sa ngayon, kinakausap, yung dalawa nag-okay na, yung pangatlo kausap ko next week. Meron tayong 3 malalaking endorsers na kinakausap and they are the big names in the Philippines. Pagdating ng January, launch namin yun. Ngayon, ba't ko sinishare sa inyo to? Sante, ayaw ko sabihin Sante Cagayan de Oro kasi hindi na naman tiga Cagayan de Oro nandito eh. Nagliparan dito yung mga tiga Davao, tiga saan ba? Tiga Bukidnon, tiga Pagadian. Kasi mga tiga Pagadian. Ito 21K di kayo bukas diba? 21K, kaya kayo. Alam niyo, yung lifestyle ng Sante, we love sports. Kaya by tomorrow, we will participate in the Hoka Run. Ay, nandiyan yung t-shirt natin ang ganda. Nakita niyo na ba? Yung t-shirt, ganda. Anyway, mga kapatid, ayoko sabihin Sante Cagayan de Oro kasi alam kong by next year, lilipad at sasabog positively ang Sante Mindanao. Kaya excited na ako para sa inyo. Kung ikaw ay first timer namin, ito yung masasabi ko sa inyo. Walang mawawala pag sinubukan mo ang Sante. Ang worst case scenario sa inyo, maging healthy kayo. Yeah. Ang best case scenario, malay mo nga, mangyari sa inyo yung mga kwento nila. Alam niyo sila, mga kapatid, itong mga taong to, yung mga nagsalita rito kanina, tama si Gab tsaka si Eds eh. Pag kinikwento nila yung story nila, natatawa talaga ako eh. Kasi noong unang panahon, pag sila nag-present sa inyo, hindi nyo talaga paniniwalaan eh. But look at the transformation. Hindi lang sila, pag nakita nyo yung team nila sa Manila, ang babata may kanya-kanyang kotse. Diba? Again, ayoko sana magkwento dito about cars, about money, because Sante is not really about cars and money. Alright? It's not about the houses. Pero tanggapin natin mga kapatid, masarap ba magkaroon ng sariling bahay at sariling kotse? Yeah. Right, diba? So it's not about earning millions eh. Pero it's about kung anong magagawa sa'yo ng milyon. Tanggapin natin, sa buhay natin ito, sa mundong ito, pera ang kailangan para matupad mo yung pangarap mo. Tama ba rin? Karamihan sa pangarap natin, hindi ko alam kung meron kayong pangarap na alam na hindi kailangan ng pera. Pero ang malungkot talaga sa mundong ito na tinitirahan natin, kailangan mo ng pera para sa katuparan ng pangarap. Alright? But I don't want to talk about the millions. Ang gusto kong pag-usapan natin is, ano ba ang may dudulot sa'yo ng pera pag kumita ka na? Question, pwede mo bang balang araw mapag-aral ang anak mo sa eskwelahan gusto mo? Anong pakiramdam na balang araw, ikaw ang lapitan ng kamag-anak mo pag nangangailangan sila?
Di ba mas maganda ikaw nilalapitan kaysa ikaw ang lumalapit? Ano pakiramdam nyo kung balang araw pag meron kang gustong bilhin, may pambili ka? Mga kapatid, gusto ko lang mangarap tayo ngayon. No? Sino sa inyo may pangarap sa buhay? Taas ang mga kamay? Sino sa inyo matagal na yung pangarap na yan hanggang hindi pa natutupad? Totoo, di ba? Pero, tingnan nyo to, no? You never know. Baka nga yung pag-attend nyo itong event na to, nadinig nyo sila, baka nga sakali na eto na yung starting point ng buhay nyo. 24 years ago, 2020 ba ngayon, di ba tama? 24 years ago, nung na-invite ako sa ganitong event, mga kapatid, hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Bakit ako naniniwala? Kasi medyo maganda yung background ko. I'm an engineering graduate. Graduate ako ng Lasal. After 2 years, nag-masteral pa ako sa Lasal. Hindi mo ako ma-invite sa ganitong presentation. Ang sasabihin ko, para lang yan sa mga taong hindi makakuha ng trabaho. Yun ang pananaw ko. Eh magaling nag-invite sa akin. Sabi nag-invite sa akin, magdi-dinner tayo sa hotel. Ikaw pag na-invite ka sa hotel, magdi-dinner. Sasama ka hindi? Sama. Pag-iisipan mo ba hindi na? Hindi na. Ito mga to, magpakipot naman kayo. Halata kayo, di ba? Ako sabi ko siya nag-invite sa akin, pag-iisipan ko. Nasa mga 5 seconds na yun. Sige, hotel yan eh. Pero anyway, hindi ko po ina-expect na yung pag-attend ko ng hotel na yon ang magiging turning point ng buhay ko. Hindi ako nakinig. Pero after 1 hour, may nagsalita sa harap, sabi niya 21 years old siya, hindi siya nakagraduate ng college. Pero dahil doon, sa negosyo niyon, nakabili siya ng brand new sasakyan, kinas niya. Simple lang ang ginawa ko. Bakit hindi ko kaya subukan? Anyway, wala mang mangyari sa akin, buhay ako. Tama mali? Subukan mo ang Sunday, wala mangyari. Buhay ka naman, di ba? Yun ang pananaw ko. Sige, subukan ko. Pero pag sinubukan ko, siseryosohin ko. Anyway, that was 24 years ago. Hindi ko alam na dahil sa pag-attend ko ng event na yon, pwedeng mabago ang buhay ko. Mga kapatid, listen to this. Ang pinag-uusapan natin ay hindi yung pagyaman nyo next year. Kung yun ang iniisip nyo, baka hindi po sante ang solusyon. Kasi itong gagawin natin, negosyo to na pwedeng pang matagalan. Okay ba yun? Naya, tignan nyo to ha. Alam ko na yung mga taong nandito ngayon, dalawa lang naman yan eh. Either masaya ka na sa buhay mo, or hindi pa. Either masaya or malungkot. Listen to this. Kung ano po yung buhay natin ngayon, dahil yan sa mga bagay na ginawa natin o hindi natin ginawa 5 years ago. Naintindihan niyo yun? Whatever your life is right now, it's either dahil may ginawa ka or may hindi ka ginawa 5 years ago. So meaning, 5 years from now, makinig tayo ha, 5 years from now, ang magdidikta whether magandang buhay mo or hindi, is kung ano ang gagawin mo ngayon. Kaya wag na wag yung iisipin na yung mga nagsalita rito kasi nakauna na sila. Totoo, nauna sila. Pero sino naman nagsasabing hindi kayo pwedeng sumunod? Eh ngayon pa lang lumalaki ang sante sa buong mundo. Alam niyo ba na pag sumali ka rito sa Mindanao, pwede kang mag-build ng negosyo sa buong mundo. Ang trabaho namin sa loob ng Sante Management Team is to build different countries. Alam niyo kung ano advantage sa ating mga Pilipino? Kalat tayo sa buong mundo. May reason para kung bakit mga Pilipino kalat sa buong mundo. They can be an instrument of blessings in those countries. Ngayon, sino sa inyo, alam niyo may kamag-anak kayo sa ibang bansa, taas ang kamay. Meron mga Pilipino walang kamag-anak, parang lahat meron, di ba? So very soon, you'll never know. Baka isa ka na sa kasama namin na nagbi-build ng Sante all over the world. Ngayon, hindi ko alam kung ano pinag-usapan sa SPP kanina, no? Pero, paano ka namang hindi magiging proud sa Sunday? Alright? Mga Pilipino tayo lahat na nandito, no? Madaling pag-usapan to pag Pilipino kaharap ko eh. Kasi hindi ko magawa ito sa ibang bansa, baka sabihin nila, ang yabang ko eh. Kasi let's face it, saan ba nagsimula ang Sunday? Sa Pilipinas. Nagsimula nito mga Pilipino. Pero mga kapatid, magyayabang na ako. Okay naman magyabang? Wala kayong choice, hawa ko yung mic. Pwede bang magyabang? Kasi gusto kong balang araw magyabang din kayo. In a nice way. Tayo lang ang kauna-unahang Filipino company na nakapagtayo ng sariling manufacturing plant sa New Zealand. Marami na rin naglabas ng barley ngayon sa Pilipinas. Alam niyo ba yan? Dami na eh. Pero tayo lang ang nag-iisang merong sariling planta sa New Zealand. 17 years na tayo, magdidibo na tayo next year. Open na tayo in 10 countries at papalaki pa tayo ng papalaki taon. So in short, ang Sunday mga kapatid, nagsisimula pa lang.
Naghahanap pa kami ng makakasama para dalhin tong negosyong to, hindi lang sa Pilipinas, pero sa buong mundo. Pero na-realize ko kahapon, Mindanao pa lang, hindi nyo kailangan umalis dito, sobrang laki ng potensyal. Kaya yung mga leaders na nandito ngayon, kung leader ka, pakinggan mo ako. Anong ba namang definition ko ng leader? Ito yung mga taong naniniwala at alam na pwedeng magbago buhay nila. Kung isa ka sa tiga Mindanao na kasama namin ngayon at naniniwala kang merong pwedeng mangyari sa inyo, mga kapatid, next year is a big year. Bakit ako excited sabihin to sa inyo ngayon? Kasi meron pa kayong 3 buwan para paghandaan yon. By January, napakalaki ng pasabog ng Sunday. Ang gusto namin pag nagpasabog ang Sunday ng blessing, masalo nyo. Masalo nyo ng milya-milya. It's not about earning millions. But it's about preparing for your next 5 to 10 years. Mga kapatid, sino sa inyo gusto nyo 5 to 10 years so na maganda ng buhay nyo, taas ang mga kamay? It doesn't matter kung anong edad mo ngayon. Ang importante, simulan natin ngayon. Simulan natin mangarap, simulan natin maniwala, baka nga sakali na 5 to 10 years from now, magandang buhay natin. Kasi ang pinakaayaw namin mangyari, napakasimple lang. 5 to 10 years from now, imbitahin ka uli ng isang member ng Sunday at sabihin sa inyo, may magandang presentation sa isang hotel sa Cagayan de Oro. Ayaw namin ma-invite na naman kayo at sabihin nyo, eto, common na to ha, ang dami ko nang nakausap 10 years ago na gito ang linya. Sayang, na-invite na ako dyan 10 years ago, hindi ko pa sinubukan. Laging ganun ang nadidinig ko. Ang litanya ko lang is, huwag kang manghinayang kasi nagsisimula pa rin kami ngayon. Kung sisimulan mo ngayon, 5 to 10 years from now, magbabago rin ang buhay mo. Kung meron tayong gagawin ngayon. I'll end with my 4 favorite questions. Okay? Ito lang, ayoko na ikwento yung buong buhay ko dito kasi baka magkaiyakan. Pigil na kasi gusto na matulog dahil maaga silang igising. Tatanong, ready na ba kayo? Magtatapos na po tayo. Etong 4 na tanong na to, ang tinanong din sa akin nung sisimula ako sa negosyong to, at doon ko na-realize na eto na ang gusto kong gawin. Okay? Yung unang tanong, 4 yung tanong, pero hindi pa ito, pero itatanong ko sa inyo para sigurado lang, sino sa inyo mga kapatid may pangarap muli sa buhay, taas ang mga mic? Alright. So kung may pangarap ka sa buhay, ito yung nangyari sa akin 24 years ago. May lumapit sa akin, Joey, may pangarap ka sa buhay? Meron. Sabi niya sige ganito, kung may pangarap ka sa buhay, may 4 na tanong ako. Unang tanong, yung bang pinagkakitaan mo ngayon, Joey? Kasi may trabaho ako that time eh. Yung bang trabaho mo, Joey? Yung pinagkakitaan mo ngayon, 5 years from now, kaya ba niyang ibigay yung pangarap mo? Siyempre ako sumasagot, di ba? Mabigat sa dibdib kasi alam ko ang sagot ko, hindi eh. Pangalawang tanong, Joey, yung bang trabaho ginagawa mo ngayon, 5 years from now, yan pa rin ba yung gusto mong ginagawa? Sabi ko, ano ba naman itong mga tanong na ito, pabigat ng pabigat. Pangatlong tanong, Joey, yung mga kasama mo sa trabaho, sila pa rin ba yung gusto mong kasama 5 years from now? Sabi ko, away yata ang gusto nito. Pang-4 na tanong, ito yung pinakamabigat sa akin. Pang-4 na tanong, Joey, saan ka ba nag-aral? Sabi ko, sa Lasal ako. Sige, kung magkakaanak ka, kaya mo ba silang pag-aralin sa eskwelahan na gusto mo? O sa eskwelahan na kaya mo lang? Sabi niya, Joey, 4 na tanong yan. If isa sa 4 na tanong, ang sagot mo hindi. Sa totoo lang, yung 4 na tanong, ang sagot ko hindi eh. Pero sabi niya, if isa lang doon, ang sagot mo hindi, ang tanong, ano ang ginagawa mo ngayon? Kasi kung wala kang ginagawa ngayon, 5 years from now, ganyan ka pa rin. Ang tanong, masaya ka ba kung 5 years from now, ganyan ka pa rin? Honestly, nung time na yon, nag-decide talaga ako. Kasi 1 year na ako sa negosyo nung time na yun eh. I decided, sabi ko, okay, this is it. Nag-file ako ng resignation after 1 month sa trabaho. Uy, malaki pinagpalit ng trabaho ha. Kasi I'm a sales manager of an air conditioning company for 7 years. May sarili akong sasakyan doon. In fact, nung nag-resign ako, sabi ng boss ko, Joey, ba't ka mag-resign? Bibigyan ka namin ng bagong Honda Civic. Sabi ko, boss, hindi na eh. Nakita ko na yung gusto kong gawin for the rest of my life. In fact, kahit hindi ako nagnegosyo ganito, I believe I have a good job. Maganda yung background ko eh. I'm sales manager na ako that time eh. Siguro kung hindi ako nag-resign, baka VP or presidente ako ng kumpanya ngayon. Pero I don't have time to do what I wanted to do. Bold move yun ha, mga kapatid ha. Nung nag-resign ako, 24 years ago,
Magandang storya na, pero mahaba. Hindi ko din po. Pero nag-resign ako, yung wife ko, si Karen, 7-month pregnant, first baby namin. Wala rin siyang trabaho. Nag-resign ako, bold move. Pero sabi ko, eto na eh. Eto na yung gusto kong gawin for the rest of my life. And as the saying goes, the rest is history. Now, ibabalik ko sa inyo yung 4 na tanong. Natandaan niyo na may 4 na tanong, di ba? If isa dun sa 4 na tanong, ang sagot mo hindi, mga kapatid, ang tanong ko sa inyo is, anong ginagawa niyo ngayon? Because kung wala tayong ginagawa ngayon, baka nga 5 years from now, ganun pa rin tayo. Alam mo, ayaw niyo nun. Hindi ko sinasabi na santay lang ang solusyon. Marami pong solusyon. Pero nagkataon na nandito kami ngayon at may dala kaming isang kumpanya na hindi mo na pagdududahan, 17 years na eh. At sigurado ko na Sunday will be here in Mindanao in the next 10, 20, 30, 50 years. Sabi nga ni Melchor daw, ito na yung negosyo ipapamana niya sa mga anak niya. Kasi tinatrabaho ni Melchor ngayon, hindi naman para sa kanya yan eh. Di ba? Hindi tinatrabaho ni Melchor ngayon para paglaki ng anak niya, may sasaluhin ng negosyo. Sino sa inyo balang araw gusto niyo pang salong negosyo ng anak niyo, taas ang mga kamay? Pero siyempre, bago natin pasalo sa kanila yan, tayo muna mag-enjoy. Magka-travel muna tayo together. Di ba? We'll earn the millions, we'll have your cars, your house. Alam niyo, minsan mga kapatid, ang hirap lang pag-usapan kasi gusto namin magkaroon na kayo ng ganun ngayon eh. Kaya lang lahat yan pinagtatrabahuhan. Mga kapatid, ito yung gusto namin sabihin sa inyo. Sa Sunday po, kahit paano, may pag-asa, may hope. At naniniwala kasi akong pag may pag-asa tayo sa buhay, marami tayong magagawa ngayong present. Okay ba yan? At alam ko yung magagawa natin ngayong present, kayang-kayang gawin, especially kung lahat tayo ay sama-sama. Sunday Mindanao, I think this is the right time na mag-rise and shine tayong lahat. Pwede natin makuha ang ating mga pangarap. Whether maliit yan or malaki, it really doesn't matter. As long as starting today, maniwala tayo that something big will happen to us. Mga 400 people ang nakikinig sa amin ngayon, napakinggan yung mga storya nila. Hindi ko alam kung anong impact sa inyo. I really hope that whether you join Sunday or not, pag-uwi nyo ng bahay mamaya, mag-iba ang pananaw mo sa buhay. Kasi ang paniniwala ko po, simple lang. Gusto nyo bang mabago ang buhay? Kung gusto nyo mabago ang buhay, minsan ang kailangan nyo lang gawin, baguhin ang pamamaraan kung paano tayo mag-isip. Sa mundo natin ito, lalo sa Pilipinas, wala kang madidinig na karamihan sa balitang madidinig mo puro negative. Tama po ba? Pakiusap ko sa inyo, starting today, start to appreciate great news. Yung mga kinuwento nila kanina, napakaganda mga storya, yan dapat ang mga kwentong pinakikinggan nyo, starting today. Baka nga sakali, in the next 5 to 10 years, maraming buhay ang mabago dito po sa atin sa Mindanao. Alright? So with that, maraming